Musika, isang mapagpalang araw po ng Lunes. December was na po 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, huwag mo munang kakalimutan please na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. So ngayon, sa pinaka-latest na update natin, wala tayong anumang bagyong aktibo na minomonitor po sa loob ng ating bansa. Yung naranasan po ng malalakas na mga pag-uulan, lalo na po kahapon ng bandang Duanuf po hanggang Bizona, ay talagang napakalakas ng pag-uulan. Yung iba sinasabi, super typhoon daw yung ulan na yon. Hindi po yung super typhoon, hindi yung bagyo dahil wala naman tayong bagyo. Yun po ay dulot ng localized thunderstorms. I-explain ko sa inyo mabuti pero aalamin muna natin dahil nabuo na nga po ang sama ng panahon or panibagong cloud cluster at magiging LPA sa susunod na mga araw o oras dito po sa bandang silangan po ng Visayas. At ito yung sinasabi natin na magiging banta ng bagyo ngayong first week po ng December. So titignan natin kung yan ay magiging super typhoon or magiging typhoon category na lakas po ng bagyo. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition, hanggang ngayon po itong dating bagyong Aberbena o tinatawag na lamang po na Tropical Storm Koto. International name niya ay nakakaapekto pa rin yung hangin. Diyan po sa bahagi po ng Kalaya Islands, hangin lang naman na mahina naman na at simula ngayon ay mawawala na rin yung epekto niyan. Sa Batanes po at Babuint Islands, yung mga lugar po na yan hanggang ngayon naapektuhan po ng northeast monsoon or hanging amihan. Amihan season tayo ngayon at normal lang. Yung epekto naman yan is mga maulip na lang na kalangitan. Pero merong mga mahihinang ulan pero malamig naman ng hangin. Lalo na po sa madaling araw at sa gabi. Sa Visayas, Mindanao, the rest po ng Palawan. Ito yung mga lugar po na sa ngayon di na inaapektuhan po ng mga localized standard storms. Sa area naman po ng Metro Manila na lalabing, bahagi po ng Luzon ay patuloy pa makakaranas ng part cloudy to cloudy skies with isolated rain, showers or thunderstorms dahil po sa Easter list. So ngayon ang pinaka nagiging sala rin talaga sa malakas na mga pag-uulan na yan, lalo na po sa hapon at sa gabi ay itong Easter list. Yan kasi yung sinasabi natin nung yung malinsangan o mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipo. So ngayon meron tayong pinaka-latest na update. Yung nakita natin o namomonitor natin na samaan ng panahon ngayon, isang ganap na po na low pressure area. As of now, meron po itong lokasyon dito po sa may bandang silangan po ng Visayas. Nasa 50 km dito po sa may bandang east of Eastern Samar. At kapag ito po yung naging bagyo, tatawagin po itong bagyong Wilma. So i-take note po niyo po yan at kinakailangan maging handa at maging alerto tayo sa mga posibilidad po na po pwedeng mangyari. Ngayong araw po na Lunes, asahan pa rin natin ang medyo magandang panahon. Mainit, no? Actually, mainit lalo sa tanghali pero bandang hapon sa parte po ng Visayas, Samar Island, Sorsogon, Masbate, Leyte, Bohol, Cebu, Dumaguete, Tiscaraga, Northern Mindanao, Davao Region, Basilan at Sulo kasama Abang Tawi-Tawi ay mga kakaranas po na tinatawag natin ng mga maulap na kalangitan with isolated drains. Dulot po iyan o dahil po iyan sa tinatawag natin na alest thunderstorms. So delikado ba ang mga thunderstorms lalo na po sa mga ling areas? Yes, kaibigan delikado po ang mga thunderstorms dahil ang thunderstorms ay nagbibigay po ng bugso ng mga malalakas po ng mga pag-ulan. Kaya hindi natin yan pwedeng balwalain. Yung kahapon na naranasan natin, sobrang lakas talaga ng ulan, yun po ay categorized bilang severe thunderstorms. Kaya nga yung iba akala bagyo Pero nung nanood sila ng balita sa atin dito sa Weather Pinas, nakita nila ay hindi naman pala bagyo. So mas maganda nga po na lagi kayong nakamonitor, nakantabay po sa aking mga ina-update para nalalaman po ninyo yung update kasi hinihimay-himay ko po. Talaga, balikan na natin ang sinasabi ko na magiging banta ng bagyo sa first week ng December. Tatawagin po yung bagyong Wilma pero yung iba ang sinasabi, nakakatakot naman bagyong Wilma, babae ang pangalan ng bagyo. Sinasabi nila na connected daw ang pangalan ng bagyo kung magiging malakas. Hindi po konektado ang pangalan ng bagyo kung magiging malakas super typhoon. Hindi po yun. Hanggat hindi pa po kasi lumalabas yung pinaka-area of probability, yung pinaka-magiging direction po niya. Forecast intensity ng isang bagyo, hindi pa natin malalaman talaga kung yan ay magiging super typhoon or typhoon category pero based dun sa tropical cyclone thread. Potential ng pag-asa at sa ating advanced weather system na ginagamit ay nasa medium chance siya na maging bagyo o tropical depression. Kapag yan po ay naging bagyo dyan po sa Filipinesa bago pumasok ng ating bansa, may tendency na maging malakas pero kapag yan ay naging bagyo at pumasok bilang low pressure area sa ating Philippine Area of Responsibility at naging bagyo pa, naging tropical depression or mahinang bagyo bago
Mag-landfall mahinang kategorya, lamang yan. Kasi kapag tropical depression nag-landfall sa landmass natin, example, dyan sa Eastern Visayas ay mas mababawasan pa yung kanyang pressure. So ngayon naman, tinatanong ng mga kababayan natin kung saan talaga direct ng dadaan o ano yung mga lugar na maapektuhan nitong samahan ng panahon na ito para ngayon pa lamang mapaghandaan na daw po at maging alerto na sa ating tropical cyclone threat potential. Eastern Visayas Bicli region kanyang madadaanan. So maging alerto at maging handa po ang biliran. Eastern Samar ang Leyte, Northern Samar, Southern Leyte. At ito po kasama rin sa dapat maging alerto at maging handa ang Bicol region. Kasama dyan ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur. Yang mga lugar na yan sa ngayon po ay kinakailangan ay maging alerto na. Hindi porket maganda ang panahon sa umaga sa tanghali wala pong nagbabantang sama ng panahon. Sa pagtatalpo ng pag-asa ngayong December, 1 hanggang 2 bagyo. 2 bagyo ang nakikita sa ating monitor chart or sa ating weather system. So kinakailangan maging alerto at maging handa. Posibleng mas madagdagan yan. Posible ding mabawasan. O kapag naging bagyo naman sa first week ng December, sa pagitan po ng December 5 hanggang December 11, itong sama ng panahon at naging bagyo, possible na hindi pa yan hahatak ng panibagong sama ng panahon o panibagong bagyo. Pero kapag yan naman ay naging typhoon o super typhoon category na bagyo ay tumataas, yung tansa niya na makahatak or mag-create ng cloud, cluster or kumpol ng kaulapan na siyang nagiging LPA hanggang sa nagiging isang ganap po na bagyo. So iba't ibang mga senaryo yan. Huwag din sana ipag-pray po natin na sabayan ng iba't ibang weather system. Yung banta ng bagyong Wilma, anong weather system ba ang makakaapekto para lumakas ang bagyo? Siyempre po, number 1, ito pong tinatawag natin na easterlies dahil yan ay mainit o malinsang ang hangin. Kapag yan sumalpok sa malamig na hangin ay nagka-create yan ng samaan ng panahon. Yun po yung nabubuo tulad ng shearline, no? At yung ITCC wala po tayong epekto ngayon. Sa northeast monsoon, hindi naman yan nagbibigay ng malakas na epekto kapag merong bagyo, pero kinakailangan pa rin maging alerto. Sa ngayon mga kababayan, mga kaibigan ko yan po, muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.